Hindi ko naman nilalahat ha, pero karamihan sa kanila. Yung mga sinabi ko, yun lang yung mga nakuha na caught in the act sila na may mga video. Isipin nyo yung mga hindi pa nabibideo. Yeah. Yun. Kanina sobrang init. Ngayon sobrang dilim naman. Naknam talaga oh. So pa namang mag-workout? Joke lang. Pahinga naman tayo. Pahinga rin. Lagi na tayo nag-workout eh. Baka naman bigla tayong pumayat, sabihin nagdo-drugs tayo. Alam niyo ba rito? Legal yung mga yung mga chongke, mga ganyan dito. Ang daming hindi naniniwala na alam niyo yun, parang open lang dito yung mga ganyan. Ang daming nga nagpo-propose, 'di ba sa Pilipinas? Ang tagal na pinopropose na sana maging legal na raw yung yung marijuana. Sa tingin niyo yun? Pagka nilegalize yun, makakasama ba sa Pilipinas? Baka, ang sabi kasi, baka maabuso yung mga ganyan. Hindi naman, sa tingin ko lang, hindi naman siguro. Ano lang yan, parang simula lang siguro pagka yung kunyari na na-legalize yung chongke. Simula, yan, parang sabik na sabik yung mga tao gagamit ng ganyan. Pero uhupa rin yan. Parang mangyayari, parang magiging yosi na lang, ganyan, parang alak. Alak nga di ba? Ganun din naman yung nun. Parang ng utak. Nakakalasing ka, ganun. Pero tingnan nyo, legal naman. Ano lang yan? Ang tingin ko sa Pilipinas, marami kasi magiging kalaban ng mga nangyari sa mga alak, sa sigarilyo, kasi maraming anong pera dyan ng mga sa gobyerno. Magkakaroon ng kompetensya. Ito naman ko lang baka sabihin nyo kung sinasabi ni Brand Boy. Papunta ako, syempre, sundo na naman sa aking asawa. Pero, diretso kami sa, hindi kami nag-grocery itong weekend eh. Kaya ngayon mag-grocery kami. Kanina kausap ko yung partner ko, si Ola. Grabe pala yun. Pagka, yearly lang siya bumibili ng mga produce. Mga, pork, ng beef, yung mga laman. Meron daw siyang, goat's meat, beef, pero yearly lang daw siyang bumibili. Sabi niya kasi mas malaki raw yung tipid. Meron siya yung mga nakahigang freezer. Dalawa raw yung ganun niya. Pinupuno niya yun pagka yung mga simula ng taon ganyan. Ginagawa daw nila, bibili sila ng buong baka. Tapos paghahati-hatian nila ng ng mga tropa niya. O kaya pamilya. Bibili sila siguro ng isang baka, sabi niya. Ang kahati niya doon 6 hanggang 8. Ganun. Pero for the long run daw, nakakatipid. Tapos nung kailan lang daw bumili raw siya goat. Siya pa raw yung mismong nagkatay. Kasi sabi niya, tingnan mo pagka nag-grocery ka, kunyari weekly kayo mag-grocery. Tapos mapapansin mo mahal ng grocery mo, pero ang nagpamahal lang doon yung mga produce lang. Mga baboy, baka, manok, ganyan. Pero pag wala yung mga yon, tingnan nyo, mababa lang ang grocery nyo. Ay, oo nga, ganun nga. Kaya lang, siyempre, kailangan mo nga doon yung freezer na malaki. Saka sino naman kayang kakahati ko kung kunyari bibili ako ng baka na buo. Kaya yun din ang iniisip ko, sino naman magiging kahati ko. Saka mas maganda rin daw, yung magbubutcher daw, kayo na lang. Kasi pagka bumili ka raw ng isang buong baka, maghahanap ka pa na magbubutcher niyon, tapos maghiwa-hiwa niyan, another bayad na naman daw yun. Hindi raw yung sa pinagbilan mo ng baka, sila yung magbubutcher niyon at maghihiwa-hiwa, hindi raw, maghahanap ka na raw ng butcher. Pag-isipan ko yan, sabi ko. Pagka, meron na akong malaking freezer. Pero ang ganda nga yung ganun. Magandang ideya. Pero hindi yan yung gusto kong gawing, video. Gusto kong gawing video. Gusto kong gawing topic. Yung mga, mga animal na, talaga mga mekos-mekos na to eh.
Di ba, madalas sila yung narereklamo tungkol sa mga scam, sa mga ano. Okay na ako dun sa mga ganun eh, kasi ano na tayo, aware na tayo sa mga ganyan. Baga, hindi tayo maloloko sa mga ganyan-ganyan mga scam nila. Ang problema ngayon, kakalat ngayon sila sa mga ano, dahil sa may Brampton, sa may, basta yung mga lugar na maraming ano, mekos-mekos. Ano, merong mga kumakalat na video sa Instagram, sa TikTok, kahit sa Facebook. Yung mga ano, mga ugali nila sa lugar nila, sa bansa nila, puta dinadala dito. Mga nakakahiya, nakakadiri, saka nakakaasar yung dating. Merong isang video, yung ano, naglalaba sa ano, sa ilog. Sa may alam ko Toronto pa nga yun, naglalaba siya. Eh di binibidyoan siya, syempre. Walang kaya-iya. Isipin mo maglaba ka sa lake. Tapos meron pang isa, ay hindi, pamilya naman to. Naliligo sila sa isang lake, nagsasabon sa lake. Eh di ba, ano yun, yun yung isa sa, syempre chemical yung sabon eh. Tapos, wala kang makikitang ganun dito sa Canada, yung mga naglilinis ng kung ano-ano, nagsasabon. Yun, sila talaga pamilya ata sila, nagsasabon pa sila sa lake. Parang sarap na sarap pa sila sa ginagawa nila mga animal. Tapos ano pa ba? Mga kalokohan ng mga yan. Meron pa yung ano, hindi lang yung sa ano, yung sa mga ganyan, yung mga naliligo. Yung mga illegal din yung mga pinagagawa, yung sinita sila ng Canadian na sobrang illegal yung ginagawa nila kasi na 'di ba dito pagka mag-fishing ka, ano lang, meron lang bilang kung ilan lang yung ano mo, yung huhulihin mo. Tapos depende pa yun sa laki. Tapos dito pagka mangingisda ka, meron ka pang, kailangan mo pa ng lisensya. Hindi lang yung basta-basta ka dito mangingisda. Puta, ang lupit ng ginawa nung ano, pamilya rin yung ano, puta, nininet pa. Ano rin parang matinding ano raw yun. Pwede raw siyang kasuhan doon, sinasabihan siya nung Canadian na, alam mo yun, net yung ginagamit niya para manghuli ng isda. Eh puta, inaano nga yung nire-regulate nga eh, kung ilan lang yung huhulihin mo tapos net gagamitin mo, di mas maraming nahuli. Sabi, hindi ko ba alam na illegal yung ginagawa mo? Ginaganon siya nung Canadian. Tapos wala siyang pakialam. Tapos meron na namang isa pa na ano, para hindi ko alam kung mag-asawa sila. Nakapark sila sa may ano, parang ano, highway. Tapos kitang-kita sila, binibidyoan sila nagtatapon ng mga basura nila. They're throwing their rubbish sa mga ano, sa may, ewan ko, sa isang sulok ng ano, parang mga mapuno na lugar. Puta, nagtatapon lang sila basta-basta doon. Hindi ko alam kung anong utak ng mga taong yan. Parang ano sila parang masyado silang ano, yung gusto nila yung Canada parang sa kanila na. Bakit ano sila, saka eto hindi ko naman nilalahat, pero karamihan ng yung mga nandito, kasi may mga kilala rin tayo mga ano, yung mga lahi nila yung mga kilala ko mababait naman, pero meron karamihan dito yung ano, parang ano, taas noo talaga silang ano, maglakad, parang ano, proud sila na ano, parang mayabang yung dating nila dito sa Canada. Pagka pinakakinaiinisan ko nga sa kanila yung pagka kunyari nadaanan kanila, mula ulo hanggang pa tinitignan ka. Hindi ko alam kung normal sa kanila yun, no? Kaya pero nakakaasar sa akin eh. Pero yun, matotolerate mo naman yun, yung mga ganun, di ba? Pero yung mga pinagagawa ng yung mga sinabi ko, Diyos ko po, lalo na isa pa pala yung pagka nag-ano sila, nagse-celebrate sila ng kahit anong ano nila, parang holiday nila sa yung, di ba, sa Toronto. Puta, sobrang kalat pagkatapos ng ano lang, saka sobrang ingay. Ang malupit pa nun, sumusuway pa sila sa ano, pagka sinisita na sila ng mga pulis, ganyan. Wala silang pakialam kasi inaano nila, nagsi-celebrate kami. Mga ano, hindi ko alam kung ano yung anong mentality yung meron sila para gawin yung mga ganyan. Tayo mga Pilipino, sa totoo lang, at isang magandang trait ng mga Pilipino, ano tayo, hindi lang tayo respectful sa kultura ng iba, lalo na sa tinitirahan natin na bansa. Ano tayo, parang nahihiya tayo na ano, na
Siguro ano, kasama na rin siguro yung sa colonial mentality, no, na parang ayaw nating ano ng mga puti. Yung parang mabibigyan ng bad image yung mga Pilipino. Parang nahihiya tayo lagi na parang we're always seeking for their approval. Yan yung ano eh. Meron namang magandang side yan na ganyan tayo mag-isip kasi nahihiya nga tayo na gawin yung ginagawa ng katulad ng mga mekus-mekus, di ba? Yung mga itim yan, ano yan, neutral lang sila. Hindi sila yung katulad ng mga mekos-mekos na kung ano-anong ginagawang kalokohan sa Canada. Sila mga ano lang. Pero mga mauutak din yan mga yan. Lalo na sa trabaho. Gusto nila relax lang. Pero yun, matotolerate natin yung mga ganung ugali kasi human nature naman yun na mautak ka sa trabaho eh. Pero yung mga hindi ko matotolerate, yung mga ginagawa na itong mga animal na mekos-mekos na to. Pero meron akong isang i-discuss na na parang gusto namin gawin ng misis ko. Kahit medyo mapapalayo tayo sa lugar natin. Parang mas mapapagaang yung buhay natin. Sa susunod na video ko na lang siya i-discuss. Pero ngayon, kaasaran muna nating lahat yung mga pinagagawa ng... Hindi ko naman nilalahat pero karamihan sa kanila. Yung mga sinabi ko, yun lang yung mga nakuha na caught in the act sila na may mga video. Isipin nyo yung mga hindi pa nabibideo. Diba? Yan ang misis ko. Diba? Sundo-sundo tayo, hatid sundo. Ayan o. Panis. Ang aking misis. Parang grasshopper pero kuliglig yun Oo. Naglabasan. Dami sinasabi ng misis ko. Papaalam na ako. Ha? Like, share, subscribe yung mga ga. Alam niyo na yun. Sige na, paalam.